gusali. At ito ang magtatakda ng susunod mong hakbangin. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ko, ay binubuhay ko ang pagkaganid mo sa kapangyarihan sa puso mo. Anumang kabutihan sa puso mo ay inaalis ko. Kapangyarihan nilalahon na iyong taglay, iyong aangkinin. Hindi lamang dito magtatapos ang sumpang ito. Pagkat isinusumpa ko rin, nahangarin mo ang kapangyarihan ng mga diwatang kapanalig mo. Babangon ka at tatalikuran sila malaya. Kakalabanin sila. Pagkat pag-iimbot at paghahangad sa puso mo ngayon ay binubuhay ko. At hindi makakasapat ang isang kapangyarihan lamang. Kaya't gagawin mo ang lahat upang ang kapangyarihan nila ay mapasa iyo. Hindi mo kayang kalabanin ang aking mentala. Pagkat ang aking salita at sumpa bilang diwata ng pagkaganid ay hindi kayang kalabanin o sawatain nino man. Kaya't gagawin mo ang aking sumpa. Bakit mo to ginagawa, makabusog? Ano't nais mo kaming saktan? Pagpaumanhin niyo, mga diwata. Ako'y naglalaro lamang hanggang sa muli nating pagkikita. Tayo na. Yan ang mga naganap nang wasakin ni Wancho ang inyong kilusan. Labis-labis kami nagkikitla sa mga inilalahat ninyo. Hindi namin nakalain na may mga diwata na mga ngalaga rin sa mga dayuhan. Higit ho ako nag-aalala kay Simeon. Batid ko ang mawalan ng mga mahal sa buhay. Tiyak labis na nag-aalala si Simeon sa kanya mag-ina na dinukot sa kanya. Kung may magagawa lamang sana ako upang matulungan si Simeon. Ano may tutulong natin, Bahandi? Kung ang nagaganap ngayon ay hindi lamang laban ng mga Indyong tulad natin sa mga dayuhan. Kung hindi labanan na rin ng mga nag-aalitang diwata. Nakahati na ang ating lupain, Bahandi. At ang lahat ay sinisisi ko sa pagdatal ng mga dayuhan na naghati-hati sa atin. Sa ngayon ay wala tayong magagawa. Hindi ang maghintay sa susunod na hakbang ng ating ilang. Gising na kayo. Nangahulugan na malakas na muli inyong mga dungan. Maligayang pagbabalik sigla at kaisugan, mga diwata.
Ano ang mga kaganapan? Sa sandali na kami ay napahinga. Ako'y nagbantay sa inyo maghapon. Kaya tulad ninyo ay salat din ako sa balita. Kahit kung handa na kayo, tayo na magbalik upang makusap natin si Magayon. Kung gayon ay tayo na. Barangaw! Diwata, nasaan kayo? Ano nangyayari, Barangaw? Kailangan kong puntahan si Malaya. Kailangan niya ako kaya mauna na kayo. Magkita-kita na lamang tayo. Anak? Anong iniisip mo? Mama, isang adlaw lang ang nagdaan. Ngunit narito pa rin tayo. Hindi yata pupunta ang aking baba upang iligtas tayo. Anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Isipin mo na mananaig pa rin ang pagmamahal sa atin ng iyong baba. At hindi siya titigil hanggat hindi tayo nakikita. Manalig ka sa iyong baba. Magtiwala ka sa kanya. Narinig ko ang iyong pagsamo. Anong tulong ang kailangan mo mula sa akin? Patawad, Ginoo. Wala akong kakayanan na isamo sa mga busaw upang matukoy ang kinaroroonan ni Malaya. Pumanaw na ang banggatian ng aming banwa na siyang may tanging kabatiran ng ganoon. Ang kabatiran ko bukod sa panggagamot ay ang panghihimalad. Halika, ilahad mo ang iyong palad sa akin. Nababasa ko na ikay nahumaling sa isang di pangkaraniwang babae. Isang diwata. Siyang tunay, Uray. Subalit, tila hanggang doon na lamang yan. Nagkakamali ka. Nakikita ko na kayo'y mag-iibigan ng tapat. Ang diwatang aking hinahangaan ay siyang iibig din sa akin. Hindi ko mangyayari yun. Pagkat ang babaeng yun ay sadyang napakilap po sa akin. Ngunit yun ang nakaukit sa iyong palad, Ginoo. Paumanin, Uray. Subalit hindi ako naniniwala sa inyong himalad. Hindi ko magagawang paibigin ang isang diwata na si Magayon. May paraan upang mapaibig ang iyong diwatang napupusuan. Mula nung magising ako, wala na ako ginawa kundi hanapin ang aking mag-ina. Ang ibig ko lang malaman ay kung tutulungan mo kong hanapin ang aking mag-ina. Kung siya ay tinago sa tulong, si dapat burigan ng pada at sinaklang gulawan, ay wala akong maitutulong sa iyo. Ikinalulungkot ko, Malaya. Kung ganon, ay wala kang silbi sa akin! Malaya. Hawak mo ang pag-asa ng ating ng paghari. At kapag yun ay mapasa akin, makakagawa ko ng baghari
upang makita ko ni Esperanza at ni Antonio. Dahil si Lalahon ay patay na at hawak ko na ang kapangyarihan ni Lalahon. Kaya humanda ka, Barangao. Hindi ko batid kung bakit ka nagkakaganito. Ngunit handa akong ipagtanggol ang aking buhay laban sa'yo. Tila totoo nga ang ismit mo sa atin ni Burigadang para sa nakakila. Bumaliktad na si Malaya at maging tayo ay kinakalaban na rin niya. Bakit kinakalaban ni Malaya ang kanyang gabay na diwata? Hindi ko rin batid ang kanyang dahilan. Kaya kailangan natin siyang pigilan. Adlaw, sumama ka sa akin ngayon din. Unawaan ko kung bakit mo binigyan ng sumpang mentala si Malaya. Mainam nga itong paraan upang pagawain sila ng mga kapanalig niyang diwata. Kung gano'n ay hindi ka nagagalit sa aking ginawang sumpa. Bakit ako magagalit, diwata? Gaya mo ay nasusuklam din ako sa mga tao, kaya't wala akong pagmamalasakit sa kanila. Kahit pa sa mga gaya ni Malaya na may dugong diwata. Tama lamang na magalit sa kanya sina Magayon upang tuluyan na siyang talikuran ng mga ito. At kapag mangyari yon ay nakakatiyak ako ay sila'y muling lalapit sa atin. Magiging hudyat ito sa ating muling pagkakasundo. Kaya't huwag kang mag-alala, diwata. Pagkatama lamang ang iyong ginawa. Ibigay mo sa akin ang kapangyarihan mo, Barangao. Kung hindi, ang kapangyarihan mismo ni Lalahon ang magwawakas sa buhay mo! Hindi ka ba nagtataka na bigla ang pagbabago loob ni Malaya? Batid natin na may isang diwatang labis ang pagkamuhi kay Malaya. Napapanahon lamang ang iyong pagising. Habang ikay namamahinga, naganap ang ating mithiin. Kinakalaban na ngayon ni Malaya ang mga diwatang kapanalig niya. Umalis ka na, Adlaw. Di ako alis dito at hindi kita nagagamit! Kailangan pa niyang paigtingin ang pangangalap ng kapangyarihan ng mga diwata upang maisalin na sa akin. Nais kong sabihin mo sa akin ang totoo. Pagkakataon mo ng paslangin si Magayon at angkinin ang kanyang kapangyarihan. Umalis ka na! Talimigan mo na ang pananalig mo sa diwatang iyong kaharap. Yakapin mo ang pagkaganid sa iyong isipan.